Napaatras si Kalista sa labis na pagkabigla pero kaagad rin nakabawi. Hello Mr. Harrington. Agad na bati niya. Hindi pa siya handa na makipagkita dito at makipag-usap na silang dalawa lang. Pasensya na't nagulat ata kita iha. Ikaw ba ang bisita na sinasabi ng aking ama na nagligtas sa kanya noon? Hindi ko akalaing kilala mo na ako kahit hindi pa tayo nakikita. Halata sa boses ni Mr. Harrington ng pagtataka pero nginitian lang ito ni Kalista. Hindi niya pwedeng sabihin na ama niya ito. We once met at Mr. Marcos' party. Maikling paliwanag niya. Hindi niya gustong matiim na titig sa kanya ng matanda na tila ba kinikilatis ang buong pagkatao niya. Palatak ni Mr. Harrington. Nilapag nito sa isang tabi ang hawak na pangbungkal at tinubad ang suot na gloves. So, ikaw rin palang nakakuha ng atensyon ng aking biyanan. Kaya ginusto niya na maging apo ka. You are very lucky, iha. Hindi na ako nagtaka na nagustuhan ka ni Papa dahil kahit ako ay masasabi kong kamukha ka ng aking anak. Nailagay ni Kalista ang dalawang kamay sa magkabilang bulsa at lihim yung ikinuyom. Bahagya siyang kinakabahan sa sinasabi nito pero imposibleng siyang tinutukoy nitong anak. He must be talking about Celeste. Iisang ama lang sila ni Celeste kaya posibleng magkahawig sila. Ayaw na niyang pag-usapan ng tungkol sa kanya at kung may kamukha siya dahil nasasaktan siya. She remembered her mother who was betrayed by her scumbag of a father. Tinalikuran niyang lalaki at lumapit sa bulaklak na nakapalibot sa puno. Ang puting petals noon ay tila gawa sa bubog at kumikinang. Talagang nakakabiganing tingnan. Mr. Harrington, anong klaseng bulaklak po ito? Moonlight. Mahinang boses at puno ng lambing na sagot ni Mr. Harrington. Hinaplos ni Kalistang bulaklak. Moonlight. It was a beautiful name. As lovely as the flower itself. And it is really similar to the moon shining at night. Hindi ko ho akalain na isang katulad ninyo ay mahilig rin sa mga ganitong klase ng halaman. Maya-maya sabi ni Kalista, hindi niya naalis ang tingin sa mga bulaklak. Lumapit sa kanya si Mr. Harrington at tumayo sa kanyang tabi. Ito ang paboritong bulaklak ng asawa ko. Dahil hindi ito madaling alagaan, ay ayaw ko itong ipahawak sa iba. Mahirap hanapin ang sapling ng bulaklak na ito at kapag mamamatay sila ay hindi ko magugustuhan. Lihim na napaismid si Kalista. Ganon kahalaga ang asawa nito na kahit na bulaklak na nagugustuhan nito ay mahalaga dito. Wala na ba talagang halagang kanyang ina sa lalaking ito? Habang iniisip yun ay lalong nanggagalaiti sa galit si Kalista. Pero kailangan niyang kontrolin ang emosyon sa harapan ng ama dahil ayaw niyang malaman nito kung sino siya. Alam niyang hindi pa nasasabi ni Frederick dito kung sino talaga siya base sa ekspresyon nito nang makita siya. Hindi siya nakatiis at matalim ang mga matang hinarap ito. Kahit paano magantihan niya man lang ang pang-aapi ng mga to sa kanyang ina. Mr. Harrington, kung mahalaga sa inyong bulaklak nito dahil nagugustuhan ng asawa niyo, mas mabuti rin ho siguro kung alagaan niyo ng maayos ang asawa niyo. Nagtaka naman si Mr. Harrington sa biglang pagbago ng tono ng boses niya pero nakibit lang ito ng balikat at ibinalik ang tingin sa nagagandahang bulaklak. Well, tama ka iha. Sana'y pinahalagahan ko siya bago pa naging huli ang lahat. Sa pagkakataong ito ay si Kalista naman ang halos na nagtaka. Anong ibig sabihin nito? Mukhang hindi nagkakatugma ang sinasabi nila. Kalista. Bago pa makasagot si Kalista ay biglang may tumawag sa pangalan niya. Nang lingunin niya ang pinanggalingan ng boses ay nakita niya si Jerome na hinihingal na tumatakbo papalapit sa kanya. Nakahinga naman ng maluwag si Kalista dahil nakahanap siya ng excuse para iwan ito. Jerome, nandito ka na pala. May sasabihin ka sa akin, hindi ba? Kinindatan niya ito para ipahiwatig dito ang gusto niyang mangyari na kaagad naman itong nakuha. Oo. Pa, kukunin ko muna sa inyo si Kalista. May pag-uusapan lang kami. Nang tumango si Mr. Harrington ay dali-daling umalis ang dalawa at iniwan si Mr. Harrington na nakasunod ang tingin kay Kalista. Hindi niya maialis sa isip na kasing edad ni Kalista ang nawawalang niyang anak. Hindi lang yun, kamukha din ito ni Chantria. Siguro kung nakita niyang lumaki ang anak ay masisilayan niya. Ang ganda nito na namana nito mula sa kanyang asawa. Napapikit siya dahil naalala na naman si Clemente at ang anak nilang si Chantria. Sa tuwing naiisip niya ang dalawa ay pumupunta siya dito sa halamanan ng kanyang nawawalang asawa. Pa, sabi ko na nga ba't dito ko kayo makikita? Biglang nanumbalik ang lumulutang na diwa ni Mr. Harrington nang marinig ang boses ni Celeste. Sa sobrang lalim ng iniisip niya, hindi niya na namalayang nasa tabi na pala niya ito.
Malamlam ang mga matang tinignan niya sa Celeste at malumanay ang boses na nagtanong. Celeste, may kailangan ka ba sa papa? It is rare for you to come here. Ayaw na ayaw ni Celeste na pumasok sa greenhouse dahil ang greenhouse ay pagmamay-ari ng dati niyang asawa at isa daw yung insulto sa ina nito kapag papasok ito sa loob. Hinahanap ka ni mama, hindi magandang pakiramdam niya. Nangunutang noon ni Benjamin. Hindi ako doktor para gamutin ang iyong ina. Bakit hindi siya tumungo sa ospital? Hindi makapaniwala sa Celeste sa narinig. Ito rin ang sinabi sa kanya ni Vinson. Ganito na ba talaga ituring ng lalaki ang mga babaeng hindi nila mahal? Magmula ng ikasalang kanyang ina sa kanyang ama, ay ginawa ng kanyang ina ang lahat para mapalapit sa kanyang ama at sa magulang nito. Pero kahit natanggap sila ng kanyang amay, ramdam pa rin niya na hindi siya nito mahal. Lalo ng kanyang lolo't lola na ni minsan, hindi nagpakita ng pagmamahal sa kanyang ina. Kung hindi dahil sa kanila ni Jerome, ay baka matagal nang napatalsik ang kanilang ina sa pamamahay ng mga Harrington. Kalista, isa kang sinungaling. Nangunot ang noon ni Kalista na marinig ang sinabi ni Jerome. Dinala siya ng binatilya sa kwarto nito at pinalabas ang assistant nitong abala sa paggawa ng homework nito. Umupo si Kalista sa upuan ng inalisan ng assistant ni Jerome at kinuha ang homework na ginagawa nito. Bakit mo naman nasabi yan? Sinulipan niya si Jerome na nagpupuyos ang loob na nakatingin sa kanya bago ibinalik ang tingin sa hawak na papel. Madali lang ang homework ng binatilyo pero hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nitong ipagawa yun sa assistant nito. Palihim siyang napailing sa katamaran nito. Hindi bang sabi mo, hindi mo nababalikan si Kuya Vinson? Bakit ngayon magkasama na naman kayo? Alam mo ba kung gaano kalungkot si Ate Celeste? Dahil siya hindi mo pagtupad ng pangako. Puno ng sama ng loob na kastigo nito. Hindi niya nilingon si Jerome at kinuha ang ballpen na nakalatag sa isang tabi sa kainumpisa ng paggawa ng iba pang homework nito. I didn't promise you though. Saka nagkakamali ka. Hindi ako nakipagbalikan kay Vinson kung hindi siya. Kung ganon, hiwalayan mo siya. Para lang kay Ate Celeste si Kuya Vinson, Kalista. May anak sila. Nang marinig na binanggit nitong tungkol sa bata ay tumigil ang kamay ni Kalista sa pagsusulat at tuluyang tumayo. No, I won't. Kahit na anong sabihin mo, hindi ko isusuko si Vinson. Magkakaroon din kami ng anak na siyang dugo ni Vinson. How can I let him ignore me for the sake of your sister? Pumasok siya sa banyo at iniwan nitong nakatunganga. Wala pang isang minuto magmula nang pumasok siya sa loob ay narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kwarto ni Jerome, kasunod doon niyang striktang boses ng isang babae. Mahinang binuksan ni Kalista ang pinto ng banyo at sumandal sa pader sa gilid nun. Saka tahimik na nakinig. Jerome, bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin tapos ang pinapagawa ng kuya mo? Ma, how could you expect me to finish this for the whole day? Ang hirap-hirap ng homework na pinapagawa ni kuya. Jerome, ang tagal-tagal mo ng pinag-aaralan yan, hindi mo pa rin makuha. Bakit hindi ka gumaya sa kuya mo na matalino at mataas ang IQ? Huwag kasing puro lalo asikasuhin mo. Paano mo naman pamamahalaan ang kumpanya ng papa mo sa susunod? Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Kalista sa narinig. Sa pagkakaalam niya ay si Frederick ang tagapagmana ng Harrington at hindi ang anak ni Benjamin sa pangalawang asawa. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo ma, hindi ako interesado sa pamahahala ng negosyo ng pamilya. Saka wag mo na yung pangarapin dahil hindi naman mapupunta sa atin yun, kundi kay Kuya Frederick. Nayayamot na rason ni Jerome. Kaya nga mag-aral ka ng maayos para sa susunod ay maago mong pamamahala ng kumpanya sa Frederick na yun. Bakit sa tingin mo ba ay magtitiis na lang ako na parang tagalabas sa loob ng pamamahay na ito? Hindi na makatiis si Kalista at persahan niyang binuksan ang pinto ng banyo at malalaki ang hakbang na lumabas saka tumayo sa tabi ni Jerome na ngayon ay nakaupo sa upuan at gumagawa ng homework. Sino ka? Nanlaki ang mata sa gulat na tanong ng ina ni Jerome. Hindi sumagot si Kalista pero may talim ang mga mata na tinignan niya si Kristal. Saka tumaas ang sulok ng labi. Ang kapal nga din naman ng mukha ng babaeng ito para ang kinin ng pagmamay-ari ng iba. Hindi pa ito nakontento na agawin ng kanyang ama. Pati ba naman ang kumpanya na ipapamana kay Frederick ay balak nitong agawin? Ako ang tutor ng anak ninyo. Pagsisinungaling niya. Biglang sumeryosong mukha niya kaya hindi nababasa ng ginang ang kasinungalingan niya. Tumangu-tango ito sa katinignan ng anak. Jerome, hihiramin ko lang ang guro mo at may sasabihin ako sa kanya. Come with me, miss. Argente. Sagot niya, sinundan niya si Kristal na nagpatiuna ng lumabas ng kwarto. Dinala siya nito sa isang guest room at pagkasara ng pinto ay kaagad na bumuka ang labi nito para tanungin siya. Miss Argente, sabihin mo sa akin, magkano binabayad sa ni Frederick para turuan ang anak ko? Tipid na ngumiti si Kalista pero may halong pang-inis sa kanyang mata.
Pasensya na po pero hindi ko pwedeng i-disclose ang napagkasunduan namin ng kliyente. Tumaas ang noon na tinignan siya ni Crystal. Bibigyan kita ng doble sa binibigay sa'yo ni Frederick. Pero turuan mo ng maayos ang anak ko at siguraduhin makakapasok sa mga prestiyosong paaralan sa bansa. Nagkunwaring na surprise si Calista sa sinabi ni Crystal. Mrs. Harrington, sa pagkakaalam ko iisang pamilya lang kayo dito. Bakit kailangan mo pang lakihan ang bayad sa akin kung bayad na rin naman ako mula kay Frederick? Patuloy sa pagkakangisi si Calista na tila tinatakot ang kaharap. Nagitla naman si Crystal dahil sa ekspresyon ni Calista. No, sabihin mo sa akin ang totoo, Miss Sargente. Binabayaran ka ba ni Frederick para sadyang turuan ng anak ko ng mali-mali? Para hindi siya magkaroon ng magandang tsansya para makapasok sa magandang kolehiyo? Kalmadong sumagot si Calista. Kung sasabihin ko ba sa'yo yon, hindi ka maniniwala? Napaismit si Crystal. Sa tingin mo maniniwala ko sa'yo? Mahinang napaismit si Calista. Hindi ko na problema kung ayaw mo maniwala sa akin. Paniwalaan mo kung anong gusto mong paniwalaan. Wala nang patutunguhan ang usapang ito. I'll go out din, Miss Sargente. Nakita mo na kung gaano kayaman ang pamilya ko. Walang problema sa akin na magbayad ng malaki. Basta siguraduhin mo lang na makakapasok ng magandang eskwelahan ng anak ko. Money is not the issue here. Tinignan ni Calista si Crystal mula ulo hanggang paa. Pamilya mo, ang kapal naman ng mukha mong akuin ang pamilyang inagaw mo lang. Tumaas ang sulok ng kanyang labit, unti-unti nilapitan si Crystal. Sa bawat takbang niya hindi niya inaalis ang tingin kay Crystal. Nang halos kalahating metro na lang ang layo niya, mula dito huminto siya at matalim ang mga mata nitong tinitigan. Paano kung gusto ko ang buhay mo ang kapalit? Paano kung gusto kong kapalit ay buhay mo para turuan kong anak mo? Matiim na tinitigan ni Calista si Crystal habang pinapanatili ang maliit nilang distansya. Kapag mapatunayan niyang ito ang may kasalanan sa pag-alis nila sa mansyon ng kanyang ina ay malalagot ito sa kanya. Binalot naman ng takot si Crystal nang makitang pagbabanta sa itsura ni Calista. Napaawang ang labi nito at hindi makapagsalita. Hindi to sigurado kung tama bang naririnig na sinasabi ni Calista o guni-guni niya lang. Hindi siya dapat magpakita ng takot sa taong hindi naman niya kilala. Pero nang inulit nitong unang sinabi, ay tila na hipnotismo siya at hindi makapagsalita. Anong sinabi mo? Nautal na tanong niya. Nilapitan pa ni Calista si Crystal hanggang isang dangkal na lang ang hakbang nila, saka inilapit ang muka sa tenga nito sa kabinulungan sa tenga. Ang sabi ko, gusto ko ang buhay mo ang kapalit. Mabilis na napahakbang paatras si Crystal at muntikan pa itong mapabagsak kung hindi lang nahawakan ni Calista sa braso. Oops, ayos lang po ba kayo, Mrs. Harrington? Puno ng pang-uuyam na tanong niya pero ang kanyang mukha ay kunwaring nag-aalala para sa ginang. Nakatulala pa ring tumango si Crystal. Hindi ito makapagsalita kaagad kaya naman iniwanan na ito ni Calista at bumaba sa kusina upang puntahan si Lola Andrea at tinignan kung tapos na itong gumawa ng cookies. Sakto lang ang dating niya dahil patapos ng matanda kaya naman tinulungan niya ito. May konti siyang kaalaman tungkol sa pagbe-bake at masasabi niyang magaling ang matanda. Masarap ang cookies na ginawa nito at hindi masyadong matamis. Naayon to sa kanyang panlasa at dahil nagustuhan nga niya yon ay pinalibutan siya ni Lola Andrea. Dahil mamayang gabi pagkatapos ng dinner pa ang uwi niya, ay bumalik siya sa kwarto ni Jerome upang ipagpatuloy ang pagtuturo dito. Bitbit ang basa ng gatas sa kaplato ng cookies. Ngunit bago pa siya makarating sa pinakatuktok ng hagdan ay nakasalubong niya sa Celeste. Calista, bakit ka nandito? Hindi makapaniwalang sigaw nito habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa kanya. Sa laki ng mansyon ng mga Harrington ay talagang nagtagpo nga sila ng babaeng ito. I'm tutoring your brother, if you don't mind. Aniya at ninuso ang dadaanan dahil nakaharang to. Nang hindi to umalis ay tumaas ang isang kilay ni Calista. What? Nag-iisip ka na naman ba ng pwede mong idrama at ibaling sa akin ang kasalanan? Sino nagsabi sa'yo na pwede kang pumasok sa pamamahay ko? Pamamahay mo? Baka hindi mo alam na pamamahay ko to. Pero sinarili ni Calista ang mga katagang yon dahil wala naman siyang balak na ibunyag kung anong totoong pagkatao niya. Tanungin mo ang iyong ina dahil siya ang nagdesisyon. If you don't mind, muling tanong niya sa ikalawang pagkakataon nang hindi pa rin ito natinag ay dumiretso siya tinayaan itong makatayo sa gilid ng hagdan. Dahil nakatalikod na siya dito at tinalasan niyang pakiramdam at baka kung anong gawin niya habang nakatalikod siya. Pero hanggang sa makapasok siya sa kwarto ni Jerome at maibigay dito ang gatas at cookies ay walang sumunod sa kanya.
Bakit bumalik ka pa? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Bakit sinabi mo kay mama na tutor kita? Sinong gustong magpa-tutor sa'yo? Sunod-sunod na tanong ni Jerome matapos niyang ilapag ang dalang merienda nito na kagad naman itong nilantakan. Napailing si Calista. Ang batang ito kahit kailan ay napakatagil ng dila. Mana talaga si ina nito. Akmang babalik siya sa kinaupuan kanina upang ipagpatuloy ang pagtuturo kay Jerome nang bumukas ang pinto. Sabay na lumingon ng dalawa at magkaibang ekspresyon ang gumuhit sa mukha ng isa't isa. Ate Celeste. May takot sa boses ni Jerome at kagad na sumulyap sa kanya. Marahil ay takot ito sa maaring mangyari dahil nagkaharap na naman si Nani Celeste. Ang hindi nito alam ay kanina pa niya binalaan si Celeste. Binaliwala niyang dalawa at ipinagpatuloy ang pagbabasa sa math problems ni Jerome. Pero mukhang hindi yata papayag si Celeste na lubayan siya. Calista, malambing ang boss na tawag nito. Gusto mo bang i-house tour kita sa mansyon namin? Sige na please, bilang paghingi ko na rin ng tawad sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Dagdag pa nito. Nang marinig yun ni Calista, ang unang naisip niya tumanggit, alam niya na patibong lang ito na gagawin ni Celeste. Hindi siya naniniwalang ilang segundo lang ay kaya na magbago ng taong may maitim na budhi. Ate Celeste, sigurado kang niyayaya mo si Calista? Naguguluhang tanong ni Jerome. Kitam, kahit na si Jerome ay pinagdududahan ng sariling kapatid, sabi niya sa sarili. Pero kahit na ganon, tumayo pa rin siya dahil curious siyang makitang bahay na dati niyang tinitirhan. Umaasang baka kahit papano ay may memory na babalik sa kanya at baka makahanap ng clue kung anong totoong nangyari sa kanyang ina. Ang totoong sadya niya kung bakit siya pumayag sa paanyaya ni Lolo Dionisio ay dahil umaasa siya na makahanap ng clue sa paglisan nila ng kanyang ina sa mansyon ng mga Harrington. Noon pa man inangako na siya na pagbabayarin niya kung sino man ang mga taong may dahilan ng pagpapaalis sa kanilang mag-ina. Sige, pumapayag ako. Pero Calista, pigil ni Jerome. Isang matalim na tingin ang pinukol ni Calista dito na ikinatahimik nito. Sumunod siya kay Celeste at una siyang dinala nito sa kwarto nito na ipinagmamalaki pang disenyo dahil ng Kuya Frederick daw nitong nag-design. Pero hindi interesado doon si Calista. Gusto niyang dalahin siya nito sa dati niyang kwarto at hindi naman siya nabigo dahil matapos bisitahin ng kwarto ng magulang nila ay doon sila dumiretso. Pero bago yun inalaman niya ng kanyang ama at ang bagong asawa nito hindi magkatabing matulog. Palaisipan yon sa kanya pero nang makarating sila sa kwarto ni Chantria, sa kwarto niya ay napamangha si Calista. Malinis ang kwarto at lahat ng gamit ay halatang-halatang na-maintain ng maayos. The room was full of decorations for a 5-year-old child. Pero hindi masakit sa mata. Hinayaan siya ni Celeste na magmasid sa loob pero may nakakalokong hisi sa mga labi nito habang hawak ang isang snow globe kung saan may naglalaro sa batang babae sa loob. Calista, take a look at this. They look pretty, aren't they? Alam mo ba na paboritong laruan to ng kapatid ko, ni Chantria? Kaso nga lang wala na siya dito ngayon. Inabot nito sa kanyang snow globe pero hindi kagad yung kinuha ni Calista. Dahil may kung anong eksenang gumulo sa isip niya na makitang hawak ni Celeste. It was mosaic, kaya hindi niya maaninag kung sinong nasa memory na yon. Bahagyang sumakit ang ulo niya dahil pinipilit niyang alalahanin ang eksena pero hindi niya makuha-kuha. Sa nanlalabong paningin ay akma niyang hahawakan ng snow globe nang bigla yung binitawan ni Celeste at bumagsak iyon sa sahig.